balik na ulit tayo mga ka-riders sa Motorstar. At we-witness natin yung pag-activate ng pong ADB na 175 ng Motorstar. At natutuwa po ako sa ano niya, sa panel niya, di ba? Kita niyo naman, parang tablet ang lapad. Kasi ito nga pong ating RFI, makikita nyo, nagkupas na after 4 years na paggamit, kumupas na yung kanyang LCD. Ayan, kaya ingatan nyo mga riders na huwag mapabilan sa araw. Ewan ko lang kung yun ang cost ng pagkupas niya, pero yun lang ang na-experience ko nung naibilan natin sa araw. Ayan, nawala na yung kanyang, nag-fade na yung kanyang mga indicator, kaya nahihirapan akong makita kung meron pa ba tayong gas o ano nabilis na tinatakbo natin. So talagang sa panahon ngayon, hindi naman sa dahil sumasabay tayo sa technology, pero dapat talaga na hindi sira ang ating mga meter or digital panel. Napakahalaga po ng ating speedometer at saka yung ating gear position at saka yung mamomonitor natin yung ating gasolina, baka tayo empty na, abutin tayo sa mga alanganing lugar. Kaya malaking tulong po yung mga naglalabas ang mga motorsiklo ngayon na merong modern specifications na sa murang halaga. Hindi lang dahil nakikiuso or nakikipagpormahan, siyempre priority yung ating safeness or kaligtasan. At isa pa, pag sinabing adventure scooter, alam naman natin na mamahalin yan. So dito nga po sa Motorstar, meron tayong chance maka-experience o makagamit ng adventure bike sa murang halaga. Lalo nga po dito sa atin sa Pinas, iba-iba ang panahon, iba-iba ang road condition, kaya mas kakailanganin natin ang motorsiklo na palaban talaga sa lahat ng klase ng kalsada at panahon. Kaya alam nyo mga riders, kukunin ko na dapat kahapon itong si Motorstar ADB 175 eh. Kaya lang may isa lang tayong problema, wala tayong pera. Habang iniintay natin mga riders yung mag-a-activate, mag-update po muna tayo ng mga bagong unit nila ngayong November 29, 2024. Okay, ito po si ADB 175 ng Motorstar. Namaya lang i-activate na po ito mga riders. Okay, dito sa harap nila, nandito pa rin po ang Explorer 200 version 2, kulay blue. And then isa pong Easy Ride 150Q na ano ba to, carb type ba to? Okay, FI na po pala ito. Ayan, available po ngayon dito ha mga riders. So, sa mga naghahanap po ng 150Q na FI, ito po kulay red. And then isang kulay blue, glossy red at glossy blue. And then itong bagong labas po na fuel injected na Easy Ride 150CL, yung mga click ang forma, isang glossy black at isang glossy red po. And then ito yung bagong labas na Copy Racer 150 na Motorstar. Okay, ayan po ang kanyang itsura ngayon. Classic na classic ang dating, di ba? Available pong kulay dito, orange saka matte gray. And then dito sa kabila yung kanilang mga pan-tricycle, Motorstar 125. Black, blue at saka red. Okay, dito sa loob, okay, kapareho lang po na unit. Bali kulay red naman na Star 125 at saka kulay black at red. Kaway tayo dyan ha. Nahiya si ma'am. Okay, dito sa loob, ayan, kulay gray pa rin na Copy Racer na Motorstar 150. And then okay, dalawa po na Explorer 200cc na version 2. Okay, kulay white na CL. Then puro ripo nga po dito sa likod nila. Ayan, marami silang ripo mga riders. Okay, nandito po si Sir Hope, mekaniko po dito sa Motorstar. Ayan, i-demo po niya sa atin at ipapakita kung saan nakapwesto yung battery. Kasi kahapon po talaga, nahirapan kaming hanapin kung saan nakapwesto. Kala po namin dito sa may likod ng windshield, pero hindi po pala. Or dito sa side. Pero ayon nga po dun sa area manager na tanong natin, nandito po pala sa ilalim ng kanyang U-box. So ayan, mabilis lang naman itong tanggalin eh. Meron lang siyang 4 na bolt. Sana mas tinaasan na yung battery, di ba? Sana dito na nilagay. Kasi adventure bike nga ito eh. Dapat mas mataas para in case na tayo sasabak sa baha, di ba? Bagay, wala naman lulusong sa atin ng ganong kalalim. Mas maganda pa rin, wag tayong sumugal, wag tayong sumubok sa baha. Pahupain na natin o humanap na tayo ng alternate route. Okay, meron pa palang extra bolt dito sa front. Okay, kailangan palang tanggalin yung kanyang upuan para maiusog, na iniusog siya.
itong 2 volt. Ayun. So, saan ba naka-pwesto? Oh, ito pala sa gitna. Okay, bali mataas din naman yung kanyang pwesto. Ayan. So, naka-install na siya. Okay. Tignan lang natin kung ano bang size ng kanyang battery. At tanggalin lang itong pinaka-cover. Ang ganda ng kanyang engine. Laki ng throttle body po nyo. Okay. May angat mo ba pare? Para makita natin yung size. Yan, may kalakihan din siya eh. Okay, sa harap. Ayun. Meron po siyang sukat na KGX7A-BS. Ayan, 12 volts, 7 ampere. Okay, ayan. And then ang tatak po niya ay Cage AGM technology. Okay, sige sir. Makita na natin kung gaano ba kagwapo yung kanyang instrument panel. Sige sir, Ticon. Ayan, check po natin ha. O, iba. Anong sinabi ng mga panel dyan? Kita nyo, di ba? Modernize yung kanyang panel. Hindi siya basta fancy tignan, di ba? Ang ano niya, ang klaro, saka very elegant ang datingan, para talaga siyang mga naka-level na sa mga LCD ng BMW. Next. Okay yan, di ba? Ang ganda ng kanyang layout. Ito po sa gitna yung kanyang speedometer, then nakapalibot sa kanya yung RPM. Meron siyang lining dito ng kulay white, kaya mas na-highlight yung kanyang RPM. And then dito po sa kabila ay yung kanyang fuel indicator. Ayan, empty siya. Sasalinan po natin ng kahit 1 litrong gasolina po. And then yung battery indicator. Talaga bang ganun sir? Medyo bagsak ang battery? Magcha-charge siya no, pag nag-start. O nga pala, ganun nga pala yun. And then dito po sa baba, ayan, kita nyo, bagong-bago po sa mga kukuha po. Ayan, hindi pa ho ito nagagamit. Ayan o, zero odo po siya. And then meron din siyang clock dito sa left side. And then touchscreen ba siya sir? Okay o, diba touchscreen siya. Ayan, pa mag-set o, soft touch lang dito sa set. Yan lang ang button niya sir, wala na iba? Okay, isa lang kanyang pindutan dito sa set. Dito wala nang pundutan. Okay, dito walang touchscreen. Ayan, dito lang po ang touchscreen sana. May plastic pa naman po siya mga ka-riders, kaya hindi po siya magagasgas ng ating delivery. At okay pa siya. Okay, siguro check natin sir yung mga ilaw niya. Pwede mo ma-check. Sige, dito ako po pwesto sa kanan ha. Wala siyang nakabukas na ilaw kapag bukas po ng ignition. So ngayon sir, yung switch po ng headlight, pakiyan na nga sir. Okay, diba? Lakas. O, diba? So, naka-high beam siya na sir, naka-high beam. Ang high beam po niya, itong magkabilang dulong projector lamp. Itong sa gitna ang kanyang low beam. Sige nga sir, i-high beam nga natin. Okay? Ang lakas, diba? So, yung DRL niya, medyo mahina lang ang ilaw, diba? Pang umaga lang talaga yan. Hindi sir, paki-passing light nga po. Okay yan. Ang passing light, ang nagbi-blink po, yung kanyang high beam na lamp. Yan sa magkabilang dulo. Ay, di ba? Siguro hindi na natin kailangan magdagdag ng mini driving light. Sir, tanong lang ako, ano ba itong nasa gitnang ito? Pwede ba itong installan ng camera? Sa tingin mo, matatanggal ba yan? Kahapon ko pa yan napapansin eh. O ayan, sa mga ka-riders, ayan o. Rubber lang po pala siya. Ayan, may cap. So, mayroon tayong pwedeng ilagay dito, di ba? High-tech na rin. Naka-ready na rin siya. Kung anong gusto nyong i-install dyan, pwede siguro kahit camera. Di ba? Okay na. Pero huwag na kayo mag-inspect na may camera at 87k lang po ang cash nito. Masyado nang lugi ang motorcycle kapag nag-expect pa kayo ng camera. Okay, sige sir, pakitry nga po yung turning signals. Dito naman sa turning signals, titignan natin kung viewable siya. Ayan. Okay lang naman ng medyo bababa. Huwag lang yung hanggang dito, di ba? Kasi level na sa gulong, mahirap na mapansin. So ito, tamang-tama lang din yung pwesto niya. Almost sa gitna ng kanyang body. Sir, sa ano nga po? Ayan. Wala lang siyang hazard siya na. Ayan, mga ka-riders, wala pong hazard ng Motorstar. So, madali namang magpa-install ng hazard lamp eh. Ano lang naman yung switch, di ba? Okay sir, pakipusina nga po. Okay, tama lang yung pusina niya. Hindi siya masyadong malakas, hindi naman siya mahina. O kulong pa dito. Pero ano naman siya? Hindi tayo mapapansin kahit hindi na tayo magpalit ng kanyang busina. Check lang natin kung saan naka-install ang busina.
Ayun, kaya medyo mahina po, nasa loob. Natatakpan po ng kanyang bearings. So kung maganda, kung napalabas yun, mas malakas, diba? Pero okay lang yan. Sige sir, punta lang ako sa taillights ha. At titignan natin tong kanyang futuristic na taillight. Okay, yan po ang kanyang taillight. Parang magkabilang boomerang, diba? Letter C ito. Maliit lang siya pero kita naman dahil mataas yung kanyang position dahil ADB nga po ito. Then stoplight nga natin sir. Kaya yun, meron siya ritong 6 na diode. Ayan, sa gitna yung kanyang stoplight. And then check natin yung kanyang turning signals dito sa likod. Kaya yan. Ayos lang, tama-tama lang. Importante LED siya, mahina sa konsumo ng baterya. And then ito po, check natin. Ayan, kita nyo naman, LED rin po siya, hindi bulb ang ginamit, kulay white para sa ating ilaw ng plate number. Dito nga pala mga riders, so kita nyo. Ang ganda nito sa ignition, no? Itong kulay blue na to. Kitang-kita para paggabi, hindi na tayo nangangapa ng sasaksakan ng susi. Ayan, makikita natin siya. Meron tayong guide na bilog. Wala siya na naman. Ingat-ingat tayo mga riders ha. Lalo't ngayon madulas. Okay, dahil empty siya. Ayan yung kanyang turning signals po. Ayan. Pag nag-turning signals, check nga sa kabila. Ayan, kulay green. And then pag high beam, low beam, ayun, meron siya ditong sign, kulay blue naman. Yun po yung kanyang mga turning signals. So yung ibang mga indicators, hindi natin ma-view eh. Check natin ha. Okay, pansinin nyo mga ka-riders, so may ABS sign siya. So, ano lang po yun, naka-ready lang dito sa pag mag-i-install ng ABS na preno. Ayan, meron siyang abang. And then, dito po yung kanyang high beam, low beam sign, ayan. And then turning signals, battery sign, ayan, nasa mga taas po yung mga additional na indicators. Dahil wala siyang gas, sasalinan natin para marinig natin yung muffler. Magsa-sound check po tayo mga riders. Sir, special ang kanyang gas? Pwede din lang unleaded, okay. May 1 liter po yung ilalagay natin na special gasoline. Ilang mga riders ha, hindi ho tayo pwede mag-test ride at kailangan ho ang mag-test ride. Siyempre yung nakabili, tama naman yun. So mag-iintay po tayo at sigurado mabilis ito mabebenta. At napakamura po niya, tapos napaka-forma. At maganda rin naman ang kanyang mga parts and specifications. Average lang, di ba? Okay, yan, dito tayo po pwesto. Tignan natin kung matumba o brusko ang kanyang muffler. Okay. Tahimik siya mga rider, hindi siya ganun ka-brusko, tahimik lang. Pero alam niyo para sa akin, sa panahon natin ngayon, yung noise pollution, isa pa po yan na pollution pa rin po yan kahit ingay lang. Kaya hanggat maaari, mas maganda pa rin po yung gantong tahimik. At hindi naman siya parang lubugan tunog. Sir, pakibomba nga po para tignan natin talaga. Lakas ng kanyang power, di ba oh? May tignan agad yung kanyang motorsiklo. Kahit 2 valve lang siya, yun lang talagang iingat tayo ha. Yung center stand natin hanggat maaari, kumakapit sa sahig. Siyempre, dudulas po yan at sa tiles po siya nakatungtong eh. Ayan, yan po ang kanyang sound. Okay. Nga pala mga ka-riders, ang full tank po niya ay 10.2 liters. So yung 10.2 liters na po yun, malayo na mararating nun dahil meron po siyang fuel consumption na 30 to 35 kilometers. So palagay na natin 30 kilometers lang ang kanyang 1 liter. Kung meron siyang 10 liters, aabot po yun ng 300 plus kilometers. So tumingin po tayo sa Google Map. Ang distansya po na mararating ng isang full tank ng ADB 175 ay nasa 300 kilometers nga po. So nasa ano po yun? Distansya siguro mula dito sa Santa Cruz, Laguna hanggang sa Pangasinan, aabutin to ng isang full tank. And then meron po siyang top speed na 100 kilometers per hour. Alam niyo mga ka-riders, pag gantong ADB, wag ho tayo mag-expect na mataas siya sa top speed. Kung gusto talaga natin ng mabibilis na motorsiklo, siguro ang kunin po natin yung mga underbone na kagaya ng Raider, Sniper, or yung Rossi Plus X 150. Ayan, mga 6 speed po yun. So,
mag-iingat lang po tayo mga ka-riders at baka mapagaya tayo dun sa ibang mga content creator na ginagawang content po ay yung pakikipagbakbakan sa kalsada na ginagawang racing track ang mga public roads. So iwasan po natin yung mga riders ha. At once na naka-disgrasya tayo o tayo mat-disgrasya, tapos agad ang ating karera. And then ngayon ko lang napansin, ang ganda ng shape ng kanyang windshield. Very stylish siya. Oh. Para siyang merong sungay dito ni Batman, di ba? Medyo makikid lang dito, then dito sa baba, palapad. Bumagay naman sa kanyang body. Kahit hindi siya adjustable, okay na po. Kasi mataas na siya, di ba? Kasi yung iba, kaya po ina-adjust, sobrang baba. Kailangan pa itaas. So ito, covered na po nito yung dibdib natin para sa hataw ng hangin. Pag tayo po yung magmamabilis, hindi tayo masyado mapapagod o may stress sa hataw ng hangin. Siyempre yung mukha lang natin ang walang cover, kaya kailangan naka-helmet tayo pag magpapatakbo po tayo ng mabilis. At bumagay yung kanyang kulay, di ba? Tinted siya. Okay din naman dito ang transparent para kitang-kita natin yung ating front. Pero dahil sa tema ng kanyang kulay, dark na glossy black, dapat talaga medyo tinted ang kanyang windshield. Then check ko yung bracket niya. Okay, bakal po yung bracket niya, kaya matibay po ito. Nga pala, check natin. I-verify ko lang kasi ang alam ko wala tong kill switch sa kanyang side stand. So ngayon, wala ho talaga. Ayan, tumatakbo pa rin po siya kahit nakababa ang kanyang side stand. Yung kagaya ng sabi ko kahapon, ingatan po natin yan kasi maraming nakakalimot sa atin lalo at nagmamadali. Ito ho kasi ang delikado dyan eh. Once na ito po ay makasabit, halimbawa may mga naka-osli na kawad na may, alam niyo man, sa mga nadadaan natin, hindi natin may masasabi. Pwedeng may sumabit dyan. Kaya hanggat maaari, tataas po natin yan. Ang idle mode po ng kanyang RPM ayan ay nasa almost 2 or 1.8. So expect na natin kapag tayo po ay pipiga ng throttle, aarangkada siya almost 3 to 4 RPM. Okay, check lang natin ha. Hindi natin masabayan eh. Ayan, nakikita nyo umiigtad siya pagdating ng 4 RPM. So alam nyo, mas maganda pa rin po yung ganung delayed kasi ginawa po ito ng Motorstar para i-priority yung ating safeness. Kasi nga naman kung tayo po ay expect natin na isang piga pa lang arangkada na, medyo delikado po yun lalo na't may mga angkas tayo. Medyo mabibigla, pwedeng mahulog yung angkas natin o sumubsob yung nasa harap natin, di ba? Pagka ganun tayo biglang piga ng throttle, yung mga galit na galit sa silinyador. Kung gusto nyo magpa-upgrade ng CVT, ay nasa inyo pa rin po yun. Priority lang talaga ng Motorstar ay yung ating safeness. Kasi alam nyo, minsan, kagaya nung nag-experience ko, yung anak ko angkas ko sa harap, biglang piniga yung throttle, naka-standby tayo. Siyempre alam niyo naman sa automatic walang neutral yan. Ayan, umarangkada kami, buti sa gate lang kami bumangga at may kausap ako sa telepono, nilandi nung anak ko yung throttle. Yun po, pero kung halimbawa pong kagaya nito na may delay, hindi tayo basta-basta susubsob o aarangkada. Okay, sa mga marunong po sa makina, okay, papakita ko po sa inyo habang bukas pa. Ito po ang kanyang makinang ginamit. Kayo na po bahala mag-judge. And then ngayon ko lang po natitigan, ang ganda pala ng kanyang dashboard dito. Then yung kanyang mga cable very organized. Ayan, meron siyang mga clip dito. Kaya hindi siya magugulo. Diba? Pati itong kanyang head post, oh. Medyo plastic lang po itong head post dito para lang maiayos yung mga cable niya. Then ayan, diba? Carbon fiber finish dito. Ganda. Sana natatanggal to, diba? Para magamit pa pang tablet. And then dito po sa kanyang crankcase, pansin nyo itong bilog dito. Malamang dito po ilalagay yung emblem ng Motorstar. Hindi pa lang po na ilalagay lahat ng mga sticker niya eh. Okay, check natin kung pwede pang magpalit ng mas matabang gulong. Although mataba na po itong nasa likod. At nga pala mga ka-riders, mas maliit po ang size ng kanyang wheels dito. Nasa 13 inches lang po yung diameter. At sa harap naman po ay 14 inches. So ang kagandahan nga po nun, mas maganda, medyo mababa dito sa ating likuran. Para nga naman mas relax yung ating riding position. At hindi tayo pasubsob. At yan, kita nyo naman mataas yung kanyang manibela, diba? Nakatulong po yung malaking diameter ng kanyang wheels dito sa front.
Ayan, meron po siyang sukat na 110 by 80 by 14 inches. At dito naman po sa likod, ang sukat ng kanyang gulong ay 130 by 70 by 13. Okay, malaki pa ang kanyang clearance dito sa rear. Hindi naman siya didikit sa shock. Pwede pa siguro tayo hanggang 140 dito na gulong. Pero standard na po itong 130. Pero sinasabi ko lang po, ayan, may distansya pa siya. Yun lang, hanggang 140 lang. Siguro 150 hindi na pwede. Okay mga ka-riders, ito po yung official na kanyang price list. So dito nga po sa ADB 175, papansin nyo, naka zero interest siya. Kaya malaki po yung kanyang down payment na hinihingi, nasa 27,900. And then yung kanyang option sa 6 months, 12 months at 18 months. So mga ka-riders, antay-antay lang po tayo nung mababang down payment. Yun nga lang po, siyempre magkakaroon na po yun ng interest at medyo lalaki sa kanyang 3 years term, 2 years at saka 1 year. Meron po silang ganong option, kaya lang nag-iintay pa po sila ng instruction kung kailan po i-implement. So pansamantala, pero para sa akin mga ka-riders, mas okay na po itong ganito para mabilis na panahon lang tayo masasaktan. At yung pera naman, pag nagkapera tayo, lalo ngayon magpapasko, paghandaan nyo na itong down payment na, sige maglaan na kayo ng 30k maganda naman yan, di ba? Yung isang taon kalahati na pinakamahabang term na ino-offer nila, mabilis lang po yan, hindi na halos natin mararamdaman. Kita nyo, 3,783. Tapos mabawasan pa po yan ng 400 pesos na rebate kapag mahusay po tayo magbayad at nasa oras. Kaya magiging ano na lang po yan, 3,383. O di ba? Sulit na rin siya para sa isang 175cc na ADB. O ayan mga ka-riders, okay na, kumpleto na papel nito. Pwede nyo na siyang bilhin dito sa Motorstar. Ayan, una-unahan na lang kasi nag-iisang unit lang po ito nga sa ngayon. Pero by order naman, pag kayo po ay interesado, at mabilis naman silang magpa-deliver dito. Sa pagbabalik po ng kanyang cover, uunahin itong sa cover ng battery. Ayan, wag muna po yung sa compartment. Ayan. Kaya safe naman yung pwesto ng battery. Kala ko mababa, mataas po pala siya. Ka-level na dito sa ating hita. Yan, sasalpak lang, ayos na. 4 lang po ang kanyang bolt or 6. Meron siyang 6 na bolt. Magkabilang tulo. Nga pala sa mga nagtatanong, sa kanya pong cooling system, talagang solong air-cooled lang po ang ginamit. Maganda sana itinulad na dun sa 150Q na combined air-cooled saka oil-cooled, diba? Pero malay nyo, dadating ang oras, magkakaroon na rin ito ng liquid-cooled. Pero syempre, titignan po natin yung presyo niya kasi nga naman ay 87K, kaya hindi na tayo mag-i-expect talaga na matataas na specifications. Okay, check natin ulit yung kanyang seat and fuel. Dito po sa seat, ayun. Wala lang siyang damper, 'di ba? Hydraulic damper. Mas maganda sana yung kusang tumataas. Pero alam ko may mga ginagawang paraan po dun dito sa spring na to. Alam ko medyo nililinsad yung spring niya para kusa siyang tumaas. Pero sa ngayon, okay naman yung kanyang switches. Okay, sa fuel, check natin ulit ha. Ayan, ito mga importante sa fuel na sana mabilis ang access natin kasi minsan yung iba makaganit po nahihirapan tayong i-switch, di ba? Pero dito sa Motorstar, ayan, tama-tama lang. Okay, para po sa mga height na 5'4", si Sir Hope po ay 5'4", ayan. Mekaniko po yan dito sa Motorstar. Okay, kita nyo yan, medyo talagang tiyad siya. Pero abot naman, naka-tiptoe na siya. Check ko lang kabilang pa, pareho bang ganon? Okay, ayan po ang forma kapag 5'4" po ang height natin. So ang paraan nga po doon, medyo lalapit tayo na sir. Kasi mataas pataas po itong kanyang silya Kung aatras pa tayo, lalo tayong mahihirapan. So ayan. Sige nga sir, magano tayo ng konti. Bounce natin. Ayan, kayang-kaya siya naman Anong bigat mo sir? Ilang kilo? 70 kilos? Okay yan, parehas halos tayo ng timbang. Ayan, pero yakang-yaka na ADB syempre. Then sa shock naman niya, kita nyo? Ito, humanga po ako dito sa shock niya. Kasi kung napanood nyo kahapon,
habang ibinababa sa truck itong si ADB 175, medyo napalakas po yung paglapat niya sa simento. Pero nakaganda naman po, na-prove natin na matibay yung kanyang telescopic fork na front suspension. Wala kaming narinig na lagutok kung ano mang langit-ngit na galing dito sa kanyang telescopic fork na front suspension. So ibig sabihin talagang matibay po siya. Okay. Sige sir, salamat. Panibago na naman nagpapagulo sa isip ko. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel.